back to our YouTube channel! where everyone is Very cutesy, wow. very demure, very mindful, and we are the Mindful Minds! Riding high when I was king. I played at the hard and fast. Walk away, you want me there. Leave me home and leave me home and it would. Hi guys! Today we're going to take you through a day in our lives as an EdTech student, tackling the critical issues of misinformation that are so prevalent in our digital age. Kaya naman, tara at samahan nyo kami na tuklasin ang mga paraan sa kung paano nga ba masusolusyonan ang paglaganap ng misinformation. Tara, samahan nyo kami! Excuse me po, pwede po kayo maabala? Ano po pangalan mo? Ano pong, saan galing po kayong department? Education PSL. May konting questions lang naman po kami. So, first po, paano nyo po matutukoy kung ang isang balita is totoo or hindi? Matutukoy po natin po isang balita kapag po tinignan po natin kung chinek po natin yung pinagmulan po kung credible po ba yung source na pinagmulan, and kung may mga sanggunian pa po na like mga, halimbawa po sa Facebook, may mga pages po na nag-post din po ng same na kwento and magkakatulad po yung mga details na nakapaloob po dito. For the next question po, ano po yung mga senyales para malaman nyo po kung ang isang balita is may credibility? Ano po siguro, kapag ka po tiningnan po natin or sinuri po natin yung date kung kailan po siya nangyari, kung recent lang po ba or hindi. Kasi po may mga balita po na hindi na po siya katanggap-tanggap sa panahon ngayon kapag ka po matagal na po siyang naganap. And kagaya po na sinabi ko kanina, kapag ka po nag-fact check tayo, kung credible po ba yung mga source, like for example, sa social media po tayo naghanap ng information or nakakita ng information, and para po ma-verify kung totoo po yun, like for example po, balita, Facebook pages po ng GMA News, and malalaman po natin na may mga sign po na totoo yung isang balita kapag ka po verified po yung account nung nag-post. Last question po, paano nyo po mapapaliwanag sa iba yung tatawag nating fact-checking? Siguro po, sasabihin ko po muna sa kanila yung effects nung kapag ka po nakakuha tayo ng maling information, and yung ano naman po, yung benefits po ng pag-fact-checking. And then siguro po, papakita ko po sa kanila kung paano po ako nagawa ng sarili ko pong pagre-research about sa isang information. And, ayun po. And kayo naman po, ano po sa tingin nyo ang epekto ng fake news sa lipunan? Ang epekto ng fake news sa lipunan, since madaming taong naaano sa fake news, napapasa-pasa siya hanggang sa lumago yung fake news, and maraming tao yung maniwala dun sa fake news na yun, and nagli-lead yun sa maling decision nila. And next question po, paano po nakaka-apekto ang maling impormasyon sa mga desisyon ng mga tao? Ayun nga, na-mention ko kanina, nakaka-apekto siya. For example, pag sa botohan, dahil madami nagpo-post ng mga information, for example, sa Facebook, which is hindi naman credible source yung Facebook, na boboto nila yung maling politiko dahil sa maganda nilang nababasa without knowing kung totoo ba or hindi yung yung news. And for the last question naman po, ano ang maaaring gawin ng mga tao upang labanan ng fake news? Ayun, yung sinabi niya, fact-checking. So, since nasabi ko nga, yung Facebook, hindi siya credible source. So, yung mga nababasa natin about politicians or ibang information or news, mas okay na mag-research tayo sa ibang mga credible sources or manood tayo ng mga news about them para yung mga decision na gagawin natin is magkaroon ng magandang outcome and hindi siya mag-lead sa
mga bad consequences. Thank you po. Okay na po, thank you po. Now, it's your turn. How do you avoid misinformation? Tell us on the comment section down below by commenting misinformation and the solution that you do to avoid it with the hashtag #MindfulMinds. Ay, hello po. Pwede po kayo interview? Pwede naman. So, yung interview po namin is about misinformation. So, pwede po ba kayong mag-share? Opo, pwede. So, ano po muna pangalan nyo and year? Ako po si Ivy Santiago. So, start po natin yung question natin. So, una is, paano nakaka-apekto yung maling informasyon sa mga pagdidesisyon po ng mga tao? Siguro maaari itong magdulot ng takot, hindi magkakaunawa. At saka maraming naluloko. Tapos, di ba katulad, di ba kunyari sa cellphone, di ba nakita natin yung sa kailangan sundin to yung yan. Pero wala namang mga sapat na ebidensya para malaman na totoo talaga yun. So, pangalawang tanong is, ano po yung maaaring gawin ng mga tao o yung maaari nyo gawin para labanan yung fake news? Para sa akin, kailangan natin mag-fact checking, tignan natin yung mga kung totoo ba yun. Kailangan magtingin tayo ng mga primary source kung totoo ba talaga yung sinasabi. So, thank you po sa pag-share ng inyong knowledge. Sige po, you're welcome po. Thank you po. Thank you po ulit. So now, it's your turn. How do you avoid misinformation? Tell us in the comment section down below by commenting misinformation with the solution that you do to avoid it with the hashtag #MindfulMinds. And let's not forget ang online learning, wherein ang mga platforms like Zoom and Google Classroom have become our second home. And dahil dito, nananatili tayong konektado sa isa't isa. We're off to class. Madalas kami nakikilahok sa mga group discussions at collaborative projects. Narito ang isang video clip na kung saan nagbe-brainstorming kami ng mga ideas about sa paparating naming presentation. Kaya na lang parang declare yung president ng South Korea. Kasi inaano niya yung mga opposition na baka North Korea. Alam mo po, Sample nga dyan ng katang. Uy guys, wait lang. May chika ako. May naalala kasi ko, di ba? One time, nag-scroll lang ko dito. Hindi ko alam kung mababasa yun, pero may isang video doon. Kilala niyo naman si Chris Aquino, di ba? Oo. Eh, di ba? Ang tagal niya nang hindi lumalabas. So, then yung isang video na yun na nakita ko sa TikTok, sabi patay na daw siya. Parang, oo, di ba? So, syempre, matagal na siyang hindi lumalabas sa TV. So, chinek ko din siya sa other social media, sa Google or sa mga news websites. And it turned out na may sakit lang pala siya, pero pinatay na siya. Grabe! So, Nakita ko nga sobrang payat nga niya. Hindi, bumalik ako sa TikTok and nagpunat ako kung may ganun pang content. And ang dami, and mostly sa comment section nila, yung mga tao naniniwala. Kasi nga, ang tagal na nang hindi lumalabas sa TV or anything. And then may video na gano'n ang payat na nasa bed siya, hospital bed siya. So, di ko na ano nga, ilipat na itong bansa para magpagamot. So, kaya sobrang mapapaniwala yung mga tao na alam mo yun, maaaring patay talaga. Oo, di ba? Ang dami ko galing sa comment section. And ang scary nun yung nagkasakit ka lang. Pinatay ka na. Namatay agad. Oo! Di ba? Ang scary how misinformation can easily mislead us. Alam mo, tama ka. Di ba sa panahon ngayon, naghanap na yung misinformation. And kasi nga, readily available na di ba yung information. Lalo na kapag online, di ba? Gusto mo lang, isang Oo, type mo isang lang. time wala na Google. Labas agad eh. Kaya alam nyo, kapag naghanap ka ng information online, hindi ako nagre-rely sa Wikipedia eh. Kasi alam ko, editable sites yon. And hindi ko alam kung tama ba mababasa ko doon or hindi. And isa pa pala, di ba yung social media, dapat hindi tayo agad-agad naniniwala sa mga posts doon eh. Di ba? Kasi ang daming kumakalat ngayon na ano eh. Fake news. Totoo.
Kaya nga siguro tinatawag na, alam mo yun, double-edged sword yung social media. Alam mo yung double-edged sword? Kasi di ba, yung social media, parang binibigyan niya tayo ng sobrang bilis na knowledge. Diba, isang type mo lang, makikita mo agad sa social media. Yung napakabilis mo makita yung information mo, mga balita, mga nangyayari sa natin, paligid natin. Katulad nung, diba, katulad sinabi ko kanina, nasa ibang bansa na nakakarating sa atin. So, sobrang bilis, diba? So, kasi ako bilang side nun, sa sobrang bilis ng information nagkakaroon tayo ng information. Diba? Mali ba natin na yung nakita natin na information na yun is hindi naman pala tama, hindi tugma sa totoong nangyari. So, katulad nga nung yung nakaraan, nakita niyo yung thumbnail na nakapost sa Facebook. Yung picture ni Vice Ganda at saka ni Billy Crawford. Tapos nasabi si Vice Ganda daw na maalam na. Tapos, kasi diba nakita niyo ba yung post ni Billy Crawford? Sobrang payat niya. Nakita ko yung Ay, sinare na kapatid ko na. sobrang payat niya. Tapos sabi nga daw, tapos yung family, sabi na maalam. So, parang na-curious ako. Na-curious ako. Kasi sabi si Vice Ganda na maalam na. So, anong iisipin niyo na maalam na si Vice Ganda? Si Billy Crawford yung parang sobrang payat yan. Tapos, nag-scroll ako. Nung binasa ko yung content, hindi naman pala tugmado sa thumbnail. So, tapos, yung iba naman, na rin, katulad kanina, condolence na rin. Palong-palo yung mga tao. Hindi mo na nila tinigay. Oo. Ayun, kumbaga hindi mo na nila binasa yung content doon sa picture na yon, sa post na yon, nag-base agad sila sa pinaka-picture. Kung alam nyo, nasa outside lang talaga. Hindi nila binasang mabuti, di ba? Saka, kumbaga, parang alam mo yun, nagkaroon tayo ng information na dahil sa isang post lang nila, sobrang bilis. Ang internet ay parang isang napakalaking library na naglalaman ng milyong-milyong bagong impormasyon bawat segundo. Pero paano mo malalaman kung ang binabasa mo ay totoo o gawa-gawa lamang? Dahil kahit sino ay pwedeng gumawa at mag-share ng content sa internet, kailangan mong maging maingat at gumawa ng mga steps para masigurado mong tama ang impormasyon na iyong nabasa. Narito ang mga steps para maiwalay ang tamang impormasyon sa mali. Una, suriin muna ang impormasyon na iyong nabasa. Ang isang bagay na mukhang balita ay maaaring advertisement or parody website. Ang content sa internet, tama man o mali, ay mabilis kumakalat. Siguraduhin mong alam mo kung sino at saan galing ang impormasyon at kung mapagkakatiwalaan ba ang source mo. Tandaan na maraming kilalang tao ang madalas ginagaya o pinipeke online. At tingnan din ang dates dahil pwedeng totoo ang impormasyon na ito noon pero hindi na ngayon. Maraming sources ang hinahalo ang balita, opinion at advertisement sa isang article. Kaya kailangan mong maging mapanuri. Tingnan din kung paano pinapahayag ang mensahe. Objective ba ito o sadyang pinupukaw lang ang emosyon mo? At tandaan, hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Maraming online fact-checking tools ang available. Pwede mong itagdag ang certain hoax or fake sa iyong search para malaman kung totoo o hindi ang impormasyon. Sa susunod na maghanap ka sa internet, sundin ang mga steps na ito para masiguradong totoo ang impormasyon na iyong nabasa. Dito manandlik pala kayo ng fake news. Sobra! Oo, dami! So, importante talaga na alam natin kung paano mag-fact check para na ulit tayo mabiktima ng mga ganyan mga misinformation. Kaya dyan papasok yung media literacy na tinatawag. Kasi nga diba, ayan, napakadami ng technology sa panahon natin. Even yung mga bata, meron na rin mga Kahit PPP. Hindi naman nagtatabla ang labi. Kahit yung mga lola natin Oo. ngayon. Nung dati, wala pa silang mga ganun Pag eh. dati pinapagalitan tayo, ngayon sila Oo. din. Kaya dapat bawat isa talaga, may media literacy na tinatawag kung saan yung alam natin kung paano ba mag-verify ng mga sources para nga hindi malaganap yung misinformation na ganyan. Kaya malaki din talaga yung role ng mga teacher or tayo na future educator para sa pagtulong sa mga bata na mag-develop
malalawak yung knowledge sa pag-fact check ng mga misinformation and naiiwasan natin mapagtimang. Tama. Your turn! Your turn! Your turn! Your turn! Your turn! Now, we challenge you! How do you avoid misinformation, or what way do you do to avoid being a victim of misinformation? Tell us your answer on the comment section down below by commenting misinformation and the solution you do to avoid it with the hashtag Mindful Minds. Guys, nabibiktima pa rin ba kayo ng fake news? Hindi na. Actually, ako hindi na rin. Kasi ang ginagamit ko ngayon ay Rappler. Nagamit ko na yan. Rappler? Ano yun? Ang Rappler ay isang kilalang news website dito sa Pilipinas na kung saan magaling sila sa pagpapacheck ng mga balita. True. And bukod doon, may tinatawag silang Verifiles. Verifiles? Parang bago sa akin yun, ah. Yung Verifiles na to is an international fact-checking network na kasama rin sa fact-checking program ng Meta's third party. Yung Verifiles na to ay nagpa-fight ng misinformation and disinformation na nag-i-spread sa internet. Tama. Sinusuportahan nga rin yan ng National Endowment Democracy kung saan nga sila yung nagde-debunk and nagtatrack ng mga false files. True. Alam ko din yan. Nirecommend sa akin yan ng ate ko eh. And alam nyo ba, yung last assignment natin, na-perfect ko yun eh. Pero ibang website ang ginamit ko. Alam nyo ba kung ano? Ano yun? Alam nyo yung ecosha.org? Parang narinig ko Parang na siya. nadinig ko na siya, pero hindi ko alam kung para saan siya. Yung ecosha.org, isa siyang search engine. Na kada search na gagawin nyo, magtatanim din sila ng isang puno. Ayaw nyo ba nun? Naka-perfect na kayo? Nakatulong pa kayo sa kalikasan? True. Aba, ayos pala yan. Kasi katulad natin as a future science educator, pwedeng iyan yung gamitin natin kasi trusted site din naman siya and hindi lang makakatulong sa atin sa paggawa ng assignment. Pero makakatulong din tayo kay Mother Earth. And alam niyo ba, ang dami na pala natin na pag-usapan ngayong video. And hindi lang tayo nakatulong sa isa't isa na mag-share ng information, nakatulong din tayo sa kanila. And to wrap this up, we talk about our daily lives as a future educators and the challenges of misinformation. And syempre, yung paggamit ng critical thinking skills and media literacy. Kaya lagi niyong tatandaan ang pagiging critical thinker is important than ever. Kung saan, wag lang tayo dapat basta-basta nag-a-accept ng mga information. Dapat natututo rin tayong mag-check ng mga sources. So, thanks for joining us today. And if you like and find this vlog helpful, give it a thumbs up, subscribe, hit the notification bell, and share it with your friends. Kaya ikaw, stay informed, stay curious, and let's navigate this digital age together. Again, it's your turn. Tell us, how do you avoid misinformation? Tell us on the comment section down below by commenting misinformation with the solution that you do to avoid it with the hashtag Mindful Minds. Until next time, keep your mind sharp. Again, we are The Mindful Minds! See you next time. Bye!